Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala nang uwian ang libu-libong nasa Quirino Grandstand sa Maynila sa mga oras na ito para sa pagpupugay o pahalik. Doon na nila hihintayin ang traslasyon ng imahe ng Poong Jesus Nazareno papunta sa simbahan ng Quiapo bukas. Kabilang sa mga dumagsa sa pagpupugay, ang ilang pong senior citizen at may karamdaman na tiniis ang ilang oras na init at siksikan sa pila. Mula rin dito sa Quirino Grandstand sa Maynila, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, balak nga ng ilang mga namamanata dito, wala nang uwian, pamorningan na hanggang sa traslasyon. Tanghali pa lang, abot na hanggang sa may tapat ng Luneta sa may Roas Boulevard ang pila ng pahalik na ginagawa dito sa may Quirino Grandstand. Sa tansya ng mga pulis, nasa mahigit 1 kilometro na ang haba ng pila, lalo't di naman ito basta diretso lang, kundi pinagmistulang bituka para di masyado lumayo. Sa pagtatanong namin, tumatagal lang 3 hanggang 4 na oras ang pagpila. Isa na sa mga napasabak dito ang pamilya Damasco na nasa 2 oras din daw bago nakarating sa Poon. Partida, sa courtesy lane na sila pinapila pagkat mayroon silang karamdaman. Ang 26 anyos nilang anak na si Mary Rose may cerebral palsy at iniindang respiratory tract infection. Habang ang 68 anyos niyang ama naman na si Mang Ulysses may sakit sa puso at diabetes at bunsod ng komplikasyon ay hirap na ring makalakad. Nais po talaga naming makalapit sa kay Jesus Nazareno. Hindi man namin ikinahihiya, talagang kinuha namin si Jesus Nazareno upang mapagaling po kami. Pagalingin po kami at mahalin kami makatulong pa ulit. Taon-taon na raw nilang ginagawa ito bilang panata. Umaasa na balang araw ay gagaling din sila. Kung may mga pagsubok man, darating sa buhay natin, katulad sa amin, may mga pagsubok, pero nilalabanan pa rin namin. So huwag kayong mawalang pag-asa dahil andyan si Heavenly Father, si Jesus Christ na handang tumulong sa atin. Siguro binibigyan lang niya tayo ng mga ganitong pagsubok para maalala natin siya. Samantala, tirik pa man din ang araw, kanya-kanya ng pwesto ang ilan sa mga namamanata sa may Burnham Green, ang open field dito sa may Quirino Grandstand. Kanya-kanyang setup ng mapapahingahan, yung iba halatang napaghandaan, may mga dala pang folding chair at mahihigaan. Wala na raw uwian, dito na raw sila magpapalipas ng magdamag, lalo't inaasahang ngayong gabi pa lang, mapupuno na ng deboto ang lugar. Tapusin talaga namin, no? Yung lahat dyan na programa, tapusin talaga muna namin. Hanggang sa magparid na ibaba na si Senyor Nazareno. Taon-taon namin ginagawa to. Kami kahit wala kaming baon, pamasahe lang, okay lang sa amin. Para makapunta kami sa kanya. Pasalamat para humiling sa kanya uli. Lahat ng hiling namin sa kanya, binibigay niya. Pasado 3:00 ng hapon, pinasigla naman ang mga namamanata sa lugar ng isinagawang band parade. Sa pangunguna ng marching band na tumugtog ng mahimig panrelihiyon at tradisyonal na musika. Pasado 5:00 naman na ng hapon nang idaos ang panalangin sa takip silim, isang pampublikong dasal na idinaraos sa dapit hapon bilang paghahanda sa araw ng traslasyon. Bukas, 5:00 ng umaga magsisimula ang traslasyon. Ang andas ng Poong Nazareno iikot mula Quirino Grandstand, lulusot sa iba't ibang kalsada sa Maynila sa rutang may habang mahigit sa 5 kilometro hanggang sa makabalik sa Quiapo Church. Paalala ng mga otoridad, huwag nang magsama ng mga bata at mga may karamdaman sa traslasyon na inaasahang lalahukan ng mahigit sa 6 milyong katao. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 29,000 na namamanata ang nagpunta dito sa Quirino Grandstand para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagpaalala naman ng simbahan na bukod sa taunang pista ng Poong Jesus Nazareno, pwedeng bumisita ang mga deboto sa Quiapo Church
anumang araw o oras. May daan din para makawakan ang paa ng puon na siya ring nais ng mga pumipila sa pagpupugay o pakalik. Mula naman sa Quiapo, Maynila, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, nauunawaan ng Quiapo Church yung kahalagahan ng sakripisyo sa mga deboto, yung sakripisyo ng masikip na kapistahan. Pero ang mensahe rin ng simbahan sa mga deboto, hindi naman kailangang ang debosyon ay dito lamang sa Quiapo Church. Hindi naman kailangang ang debosyon ay sa pahalik lamang o sa pagpupugay sa imahe ng Jesus Nazareno. Hindi raw mapipigilan si Lola Lorna na pumunta sa mismong dambana ng Jesus Nazareno sa kanyang kapistahan. Maliit na suklian niya ito sa pagkakaligtas niya sa kanser. Siya lang talaga ang pinaniniwalaan ko, wala nang iba. Tsaka lahat ng hihilingin mo talagang tutuparin niya, pinakamagaling na dakilang manggagamot. Sabi ng maraming deboto, mas panatag silang dinidinig ang kanilang bulong kapag sa Quiapo sila nanalangin. Lagi ko talagang dinadayo si Poong Jesus Nazareno. Especially nung namatay yung asawa ko, nung nagkasakit ang asawa ko nung 2017. Every Friday talagang dumadalangin ako sa kanya. Ang tanging dalangin ko lang, bigyan kami ng lakas ng katawan. Marami kaming natutupad na pangarap na tinutulungan niya kami. Ayon mismo sa Quiapo Church, ang orihinal na imahe ng Poong Nazareno, magkakahiwalay na ang mga parte. Orihinal na ulo ng poon makikita sa imahe na nasa altar ng Quiapo Church. Ang orihinal na katawan naman ang siyang ipinoprosesyon tuwing traslasyon. Ang mga bahagi ng orihinal ay hiwa-hiwalay. Sa traslasyon, ang orihinal na bahagi dito ay ang katawan. Ang mga ibang bahagi, for security reasons, hindi namin sasabihin. Ang ulo na nakikita natin sa harapan ng altar ay orihinal. Ang imahe na pinipilahan para sa pagpupugay o pahalik sa Quirino Grandstand, isa namang replika. Hindi raw talaga pinapahawakan ng orihinal na mga bahagi ng puon para maprotektahan ito. Personal ang debosyon ayon sa simbahan, kaya't iginagalang nila kung ang debosyon man ay sumiksik at pumila para makahipo kahit sa replika lamang ng Jesus Nazareno. Hindi naman ang mga kahoy ang sinasamba ng mga deboto kung hindi ang katotohanan nakapuloob sa bawat replika. Ang katotohanan na minsan sa ating kasaysayan ay nakipamuhay ang Diyos sa atin upang madama niya ang ating abang kalagayan. Hindi ang mga ribulto ang mga larawang nakakapagpagaling, kung hindi ang ating pananampalataya. Pero bukas ang Quiapo Church at pwede anumang oras at araw para sa mga debotong gusto ng taimtim na panalangin. Ang tahanan at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay bukas 24 oras. Hindi po nagsasara ang mga pintuan ng ating simbahan. At any point in time, ang ating mga deboto pwede pong pumasok sa loob ng simbahan at magdasal. Ipinakita pa nga ni Father Robert Arellano kung saan ang daan sa likod ng Quiapo Church papunta sa likod ng altar para makahipo sa paa ng Jesus Nazareno. Sa normal na araw, doon sila manggagaling sa labas, dito sa ating Evangelista Street. Papasok sila dito sila lilinya, papasok sila dito sa linya. At dito maglalakad sila para pumunta sa likod ng ating altar. Sa likod rin ng altar, maraming replika ng Jesus Nazareno na pwedeng inspirasyon sa pagdarasal. Ito po yung tinatawag nating pilgrim images. Kapag yung mga ibang parokya or ibang simbahan, sila ay nagre-request na dalahawin ng mahal na Poong Jesus Nazareno, meron po tayong nakaabang ng mga pilgrim images. Kasabay, Emil, ng nagpapatuloy na pagpupugay dyan sa inyo sa Quirino Grandstand, ang pagpupugay din dito sa Quiapo Church kung saan pwede rin pumila yung mga deboto para magbigay pugay sa dalawang pilgrim images na nakapwesto po sa likod ng Quiapo Church sa Benedict Building po yan, facing Evangelista Street. Samantala po ay nagbabaho ng kautusan ng Manila LGU na nagbabawal ho na mag-inom, liquor ban ho ito, within 500 meters paligid ho ng Quirino, nitong Quiapo Church, at within 500 meters din sa paligid ho naman ng ruta ng traslasyon. Balik sa iyo John Emil sa Quirino Grandstand. Maraming salamat, Mark Salazar.
Sumuko na ang aktres na si Rufa May Quinto kaugnay ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code, bagamat naudlot ang pagpapiyansa dahil sa pagsama ng kanyang pakiramdam. Pagdidiin ni Quinto, biktima lang din siya ng kumpanyang nagbebenta at nag-aalok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mag-aalas 6 ngayong umaga nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco sa Amerika. Kasama ang kanyang abogado, sumuko si Quinto sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Nang amin siyang unang makaharap, nagawa pa magbiro ng aktres. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. Matatandaang nag-issue ng warrant of arrest ang Pasay RTC laban kay Rufa May sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay yan ng kanyang pagiging endorser ng kumpanyang Dermacare na umano'y sangkot sa pagbebenta at pag-alok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, pinroseso sa NBI ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. Bago tumulak papuntang Pasay City, nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si Rufa May. Biktima din po tayo, kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila ay may-ari. Wala naman akong kinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Dagdag ng aktres, biktima rin ito ng Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukol dito. Apila ng aktres, huwag sana siya husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago agad maniwala. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismo may-ari ang dapat habulin. Kanina, nagtungo na ang grupo ni Rufa May sa Pasay Hall of Justice upang maghain ng piyansa. We were posting bail kanina, maghapon. But then, mga around, almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process tomorrow morning, first thing in the morning. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda, asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Matatandaang dinakip pero pinilaya rin si Neri matapos kansilahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw kasi na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sinagip sa Cagayan de Oro City ang 2 menor de edad na itinulak sa bangin ng kanilang mga nakaalitan. Nahuli kamyan sa pagtutok ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Pasado alas 11 kagabi nang magsuntukan ng umano'y menor de edad na ito sa sitio Lambago, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang isa sa kanila, itinulak, ang isa pa kaya't nahulog ito sa bangin sa gilid ng Coastal Road. Bukod sa kanya, isang lalaki pa ang nahulog din pero hindi nakuha na ng video. Nataga ko! Agad itong nirespondihan ng Police Station 3 Agora ayon sa Cagayan de Oro City Police. Kining duha ka minor de edad nga nagpahangin-hangin dito matud pa sa iyang stepmother. Kalit lang nga giulan giatake aning grupo nga mga minor de edad. Kilala na rin ng pulisya ang grupong nambugbog at naghulog sa 2 minor de edad. Ni-refer na ang insidente sa Barangay Lapasan pero hindi na nagreklamo ang pamilya ng mga ginulpi. Paigtingin naman lalo ang police visibility sa lugar at pinaalalahanan ang mga magulang na huwag payagan ang mga anak na tumambay sa Coastal Road lalo na sa gabi. Ang Police Station 3 personnel sa nagpahigayon og follow-up para taga-agasulbaran ang naitabo. Mula sa GMA Regional TV, ako si James Paulo Yap, nakatutok 24 oras.
Sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng buong EDSA ngayong taon. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bonoan, alinsunod yan sa kagustuhan ng Pangulo na maging maayos ang biyahe roon para hindi matagtag. Sa unang semestre ng taon naman, sisimulan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na daraan sa Manila Bay at magdudugtong sa dalawang lalawigan. Inaasahang mapapaikli nito sa 40 minuto ang kasalukuyang 4 na oras na biyaheng Bataan-Cavite. Sa habang 32 kilometers, ito raw ang magiging second longest bay bridge in the world. Sa Quezon City, nawalan umano ng preno, kaya ibinangga ng driver ang minamaneho niyang bus sa isa pang bus na dumaraan sa EDSA Carousel. Nakatutok si June Veneracion. EDSTAR, inalaro yung barrier dito sa may main avenue. Wasak ang bahagi ng Center Island na ito sa EDSA Bus Carousel bago mag-main avenue sa Cubao, Quezon City matapos banggain ng isang bus kaninang umaga. Ayari pre, naantok. Nawalan? Sabi ng driver, nawalan daw ng preno ang binamaneho niyang bus. Nag-warning siya. Oo. Tapos biglang bagsak preno, babang preno yung hangin niya. Pag-apa ko ng preno, wala na. Para mapahinto ang bus, Binangga ko dun sa gutter. Ngayon, binangga ko ngayon dito sa kasama kong isa para minto. Pagtalsik namin ng isa, gumanon yung sasakyan ko. dahil sa pagkabig ng bus na nawalan ng preno, tinamaan ito ang isang pribadong sasakyan. Mula sa parehong kumpanya ang dalawang bus na nagbanggaan. Kasi hindi ko na makakuha yung manibela niya eh. Tumigas na eh. Base sa incident report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, isa ang nasaktan pasahero na nagtamo ng sugat sa bibig. Nagbara ang bahagi ng busway at bumigat ang trapiko sa EDSA bago mag-alas 9 ng umaga nang mato ang bus. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Malapit na ang anihan kaya nababahala ang isang grupo ng magsasaka na nalulugi umano sa pagbaha ng imported rice na inangkat nitong 2024. Sagot naman ng Agriculture Department, bumaba ang lokal na produksyon na apektado ng El Nino at La Nina. Nakatutok si Bernadette Reyes. Umabot sa 4.7 million metric tons ang inangkat na bigas noong 2024. Ito ang record high o pinakamataas na tala ng inangkat na bigas ng Pilipinas. Bumaba ang ani noong isang taon kumpara noong 2023 ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang imported na bigas sa bansa, hindi lamang para punan ng local supply, kundi dahil na rin sa pagpapababa ng rice tariff sa 15% mula sa dating 35%. Bagamat tumaas yung importasyon noong 2024, malaki naman yung binaba ng lokal na produksyon. Very significant yung reduction and yung import, of course, compensated dun sa losses natin. Because of El Nino, yung sunod-sunod na bagyo, La Nina, this 4.7 could also be reflective na hindi na or very limited na yung smuggled rice. Nababahala naman ang isang samahan ng mga magsasaka dahil maapektuhan daw ang Pilipinong magsasaka ng pag-i-import. Parating na po yung anihan ng palay sa Marso. Baka po itong pagbaha po ng imported rice sa ating merkado, magpapababa talaga ang presyo po ng palay. Hindi naman nakikinabang yung ating mga consumers. Mahal pa rin yung bigas sa palengke. Sa Murphy Public Market sa Quezon City, nasa 60 pesos ang kilo ng ilang imported rice. Same pa rin po. Medyo yung iba nababa, yung iba naman po ay same pa rin price. Kami sa Department of Agriculture, ang pinakamandato at ang focus namin ay ang lokal na produksyon. Yung importation kasi that's entirely out of the government hand. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Mommy Dearest, in real life, sina Camille Prats at Katrina Halili kaya sobrang relate sila sa kanilang role sa bagong afternoon prime series. Makakasama rin sa serye si Starstruck Ultimate Survivor Shane Sava. Makichika kay Lars Santiago. Pictorial pa lang,
Kita na ang excitement ng cast ng bagong GMA Afternoon Prime series na Mommy Dearest. Maagang blessing ng 2025 nga raw ito para kina Camille Prats, Katrina Halili at Shane Saba. Excited kaming lahat actually kasi ang tagal na namin inaantay. I'm excited pagdating sa paano ba siya tatanggapin ng mga tao, how will people react to the show, to the roles. So they were kind of surprised to see na may switch ng roles. That's something exciting for Kat and I also. Masaya po ako kasi isa po kami sa mga papalabas po ngayong taon and masaya po yung start ng New Year ko. Dahil parehong nanay, sobrang nakaka-relate sina Camille at Katrina sa Mommy Dearest na tumatalakay sa relasyon ng ina at anak. Si Camille, ipinagmamalaki ang maganda niyang relasyon sa panganay niyang si Nathan na teenager na ngayon. We love watching movies together. He's into a lot of things, so ako na-enjoy ko lang yung small conversations. Tatambay lang ako sa room niya. Hindi namin kailangan mag-usap, but just my presence. I just want him to know that I'm there. And then alam mo, eventually, Tito Lar, he would always look for me. Si Kat naman, super supportive sa unikaihan niyang si Katie na sobrang nahihilig sa pagkanta. Dahil gusto niya, sige na nga anak, kahit sa totoo lang ang hirap kasi parang maghapon ako na dun sa mall show. Para sa kanya, ako na nga lahat, di ba? Ako makeup artist, ako nagbibis sa kanya, ako na lahat-lahat. Bakit nandito tong tablet? Masaya naman si Shane na kasama niya sa Mommy Dearest sina Camille at Kat na pareho raw niyang tinitingala bilang mga aktres. Si Katrina ang mentor ni Shane noon sa Starstruck at si Camille naman ang gumanap bilang ina ni Shane sa Arabella. Noong nagdaang taon, may mabibigat na pagsubok na pinagdaanan si Shane pero kinaya raw niya ito at hindi siya sumuko. At ngayong 2025, mas improved Shane, mas bolder, mas lalong gagalingan. Lalo po akong magte-take ng risk sa iba't ibang mga bagay. Mas lalo po akong hindi matatakot na matuto at subukan yung ibang bagay. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings.